Delivers 4 levels of retirement. Para sa lahat ng mga pa-retire, kung ikaw ay 40, napakagandang panoorin natin to. Paano nga ba ang preparations papunta dyan at ano yung best level para sa atin. So let's start. Simulan na agad natin ang yung tinatawag nating survival level. Ito yung nakapag-save naman tayo. Pero yung savings natin ay minimum nga lang. Meron naman tayong income pag tayo retired, galing yan of course sa pension natin. It's either GSIS, SSS, or maybe meron tayong konting ipon, nakapag-save tayo. So, okay naman tayo. Ibig sabihin po tayo ay nakakaraos everyday. So, meron tayong pagkain and meron din naman tayong panggastos for our maintenance. So, for this survival level, ano ba yung naging lifestyle natin noon? So, ibig sabihin po, noong araw, maybe kumikita tayo pero very minimal lang ang ating iniipon because napakalaki ng ating line of responsibility. Ibig sabihin, sobrang dami na responsibilities natin. Marami tayong tinulungan, marami tayong pinaaral. Kaya nung tayo retired na, ang natira sa atin ay minimum na lang. Survival level. So, second level naman natin is yung tinatawag natin comfortable level. Ito yung comfortable tayo. Ibig sabihin po nun, above minimum yung pera natin. So, meron tayong sobra. Aside from pinakakain natin, basic needs natin, pinambibili ng gamot, paminsan-minsan nakakalabas tayo, paminsan-minsan nakapag-travel tayo. Because yung income natin na dumarating dito sa second level is hindi lang po galing sa ating SSS, sa ating GSIS, kundi nagkaroon din tayo ng emergency fund and nakapag-save din tayo sa ating health. Meron tayong healthcare. So, kaya komportable tayong nabubuhay dito sa second stage. So, aside from income natin galing sa SSS, GSIS, corporate investment, or maybe nag-invest tayo dyan sa company natin, or meron tayong savings sa company natin. Kaya medyo komportable ang buhay natin. So ano ba yung lifestyle natin noon para magkaroon tayo ng komportabling retirement? Ito yung nakapag-start mag-save earlier and of course nagdagdag ng savings above the minimum and kumuha din ng healthcare. Ito yung mga taong nakapag-Kaiser. Kaya komportable sila sa kanilang retirement. And let's move sa ating third level. Pero bago yan, magkape po tayo. Kape tayo, Delivers. Pwede po kayo mag-comment kung nasa anong level na kayo ngayon sa mga retired na o sa mga pa-retired, tingin mo nasaan ka na ba. And of course, don't forget to subscribe. Subscribe na po kayo dito sa ating YouTube channel. And meron din tayong FB page. Paki-follow din po, Doc Gigi Sunga. Let's go, let's go. And third natin, Delivers, third level ng ating retirement. Ito yung tinatawag nating independent na tayo. Ito yung para meron na tayong financial freedom during our retirement. So, above na tayo dito sa comfortable life. Kasi dito, ang sources of income natin, hindi lang yan sa GSIS or SSS, hindi lang din yan sa investment from our company. Ito po, nakapag-invest din tayo sa different properties. May mga properties din tayo na nagbibigay sa atin ng passive income. And meron na rin tayong investment sa stock market. So, ibig sabihin po, above tayo dito sa komportable. Higit pa sa komportableng buhay meron tayo. Because madami ang sources of income na dumarating sa atin o maraming income dumarating sa atin because our lifestyle before, hindi tayo masyadong naging magastos. Ibig sabihin po, naging priority natin ang health natin, naging priority natin ang retirement life natin. And ang ibig sabihin po niyan, we prioritize how to maximize our earnings and nagkaroon tayo ng investment portfolio. Kaya, during retirement, independent tayo. Ibig sabihin, meron tayong financial freedom. Hindi na tayo hingi ng hingi at higit sa lahat, nakalampas tayo dito sa komportabling retirement. And last po na ating level ng retirement, ating tinatawag nating luxury. From the word itself, luxury. Ibig sabihin po, ang income na dumarating sa'yo, higit pa dito sa independent level. Kasi bukod sa may retirement money ka na, coming from GSIS or SSS, meron ka ring income from your real estate investment, and meron ka ding income from different investment portfolio na na-establish mo, at meron ka ding income from your existing business. Dito ang income mo po is also coming from your business. At least 70 to
80% of your income during retirement galing sa business mo. So, that means yung lifestyle mo before ka mag-retire is nag-focus ka talaga on building your source of income, building your business and your investment portfolio. Kaya, during retirement, luxury ang buhay mo. Nakapag-travel ka pa rin, madami kang assistant, maganda retirement car mo, kung saan mo gusto mag-retire, punta doon, punta dito, kayang-kaya and you can afford. Gilibers, ayan po ang 4 levels of retirement. Now, question natin, sa mga hindi pa pa-retire, ano sa tingin mo? Sa mga 40 years old or 50 years old, pag nag-retire ka, saang level ka kaya babagsak? Alam mo, depende yan sa ginagawa natin ngayon. Kung ikaw ba ay employed o may business, o kumuha ka ba ng healthcare o binaliwala mo lang, nag-ipon ka o hindi, may real estate properties ka o wala. So ngayon pa lang, nalalaman mo na yan, napuproject mo na what type of retirement meron ka at age 65. Depende sa ginagawa mo ngayon, depende po yan sa priority mo ngayon. Now, of course, ngayon, may chance pa tayo mamili. Kasi 40 ka pa lang or maybe 30 ka pa lang. Kung ilang taon ka nanonood ngayon, pwede mo i-comment sa baba. Ilang taon ka ngayon? So, your question is, Doc, mayroon pa ba akong chance na umangat ako dito? Dito ako o dito? Or maybe kahit dito na lang tayo. Mayroon pa ba tayong chance? Yes po. Napakalaki pa ng chance natin kahit 40 tayo. You can still explode your life. So, therefore, you can still prepare for retirement. Anong dapat natin gawin? Ito, meron po suggestion ni Rockstar. Ang payo ni Rockstar. Meron po tayo dito 6 na payo ni Rockstar para sa ating lahat. First, start now. Magsimula ka na ngayon. Pagtuunan mo ng pansin ang retirement mo. Kung 40 ka, 50, yes, na-late na tayo ng konti, pero kaya pa nating humabol. It will become worse pag hindi ka pa nagsimulang ngayon. Start now. And start your 3 investment portfolio. Pwede tayo mag-start agad ng 3 ngayon. Ilatag mo na, ito, investment mo, meron kang guaranteed, o meron kang low risk, or meron kang high risk, mga 30% na investment mo, high risk. Basta malaga, you start 3. So, hindi po isa, kundi 3 ang investment natin. And number 3 po, start building your business para maakyat tayo dito sa 2 level. Dapat business. Kasi pag hindi tayo nag-business, dito po tayo sa 2. Dito or dito. So, gusto natin dito, kailangan meron tayong business. And number 4, of course, sa health natin, don't forget your health. Ito ang payo ni Rockstar, hindi lang basta healthcare. Kailangan meron din tayong health fund. So sa healthcare natin, kunin na natin ang Kaiser kasi 3-in-1 na po yan. May healthcare na siya, may life protection, and may investment na rin. And bukod dyan, suggestion din ni Rockstar, sa dami na nakikita ko na mga may edad na panay nasa hospital, kailangan meron tayong health fund. Bukod po sa healthcare natin, bukod sa Kaiser. And last na suggestion ni Rockstar, magkaroon din tayo ng properties, real estate properties, na pwede magbigay sa atin ng income pag tayo matanda na. Delivers, nasa kamay pa natin ngayon kung anong level tayo babagsak pag tayo ay retired na. Make a decision right now. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po.